Hoy, good morning, good morning. Napaka lang ako dito. Ay gusto ko punta sa senior, okay Friday ngayon dito, pero kailangan gusto bago mag-senior kayo mag-chismis muna ako sa iyo. Alam ko naman na pag mag-chismis ay dapat present o diday. Kape. Yan, napachika lang kasi ako bago pumunta sa Papagiso, alam mo na senior, ay senior. Ano ngayon, ano tawag doon, ako tuloy. Naalala ko kasi ang aking sa work, di ba? Pag may naalala ako, alam mo na, chismis kita kasi alam ko, gusto mo lang yung marinig o chismis ako naman diday. Kaya alam ko na. So, yung katrabaho ko dati, nanay siya. Tapos may mga anak siya, siguro 3 ata yung anak niya. Hindi niya nakasama yung anak niya. Yung mga anak niya, yung 3 niyang anak, yung sa pool, yung tatay ang humaw ang tawag dito, nag-alaga. Tatay niya ang nag-alaga. Gawa ng asawa niya, hindi sila nagkasundo nun. Medyo nagkaanak sila ng madami-dami. Wala, nagkaroon ng pagkakain. Siguro para sa kanya pagkakamali kasi nakapaghiwalay na siya. Pero hindi niya na masabi sa atin. Siguro, hindi niya makumpleto kung bakit maayos, kung ano bang problema niya. Bilang mag-asawa silang dalawa. Basta naghiwalay sila. Hanggang sa yung asawa niya dati, ayun nag-alaga ng mga anak nila. Ngayon, kung kailan lumaki yung mga anak niya, doon siya nagkakaroon ng communication. Ayun lang ang ayos sa kanila kasi kahit na nakalimut siya sa pag-aasikaso sa mga anak, naging okay naman yung mga anak niya kasi kahit paano nasunod pa rin naman. Kasi siyempre siya nga si Girl Lelunga may toyo din sa pagkaengot o kasi dahil sa sobrang engot niya, hindi sila nagkatuluyan ng asawa niya. Okay, kasal naman sila kasi hindi sila naghiwalay na lang, di ba? Naengot eh. So yun medyo nagkaedad yung mga anak nila. Siyempre may mga nagiging girlfriend, may mga nagiging asawa, nagkakaroon ng mga asawa. Kahit na bilang ina sa kanyang mga anak, inaasikaso pa rin niya kahit paano. Kasi busy rin naman siya sa trabaho. Magtatrabaho din siya. Tapos may mga naging apo na rin siya. Meron din mga problema na may mga anak siya na na-stress kasi hindi niya rin minsan akalain na ang anak niya hindi rin ganun ka-good bilang kapag-relasyon. Kaya naawa din yung babae bilang ina. Ayaw naman yung mangyari din ng mga anak niya na kagaya nila mag-asawa. Ayun ang ina ni Girl Lelu. Ayaw daw niya na magkagulo yung mga anak niya bilang sa pagiging mga asawa. Kasi ayaw niya mangyari yung naging experience niya bilang asawa. Kaya hindi sila naging okay bilang relasyon, kasal pa sila. Hindi nila maayos para magkabalikan. Kaya ang nangyari talagang no choice na kundi humiwalay. Ang naging bilang ina, kumbaga sa kanya, hindi okay lang siya bilang nanay kasi nga inaasikaso rin niya yung mga anak niya. Nagkakaroon ng mga problema din kasi hindi naman naiiwasan yan. May mga tao na may mga marami talaga nakakarelasyon. Kaya lang naiinis din siya bilang ina. Huwag ka magpakatanga lagi sa pag-ibig. Kasi ganun nga siya yung ama, ganun nga yung ina niya, yung nga si Girl Lelu. Ayaw niya na mangyari din sa kanya mga anak kasi ayaw niya mahirapan yung mga anak niya gawa niya. Ayun ang maganda talaga. Bilang nanay talagang pinush niya talaga sa mga anak niya na maging okay. So dumating sa point na yung anak niyang isa, meron ng magkakaanak na isa. So sa sobrang tagal nilang relasyon, yung kanyang anak niya matagal na nakipagrelasyon, yung nakakabuo na ng anak na isa. So tuwa siya kasi magkakaroon siya ng apo. Second, pangalawang magkaapo. Excited siya. Kaya dumating sa point na dumating yung anak niyang lalaki na nagkaaway sila ng Girl Lelu. Nagulat din siya bakit kayo naghihiwalay ng babae. Kasi matagal na ang relasyon. So hindi na amin yung anak niya kung bakit hinihiwalayan niya yung babae. Kasi ayaw na kasi may nakarelasyon din na iba. Ayun ang maganda doon kasi umamin din yung lalaki, yung anak niya kasi umamin yung anak niya na meron siyang nakarelasyon doon sa kanyang katrabaho. Kumbaga, siyempre medyo stress din sa kalibin niya ng anak niya kasi nga for the first time magkakaroon din siya ng anak doon. Kumbaga na-stress. Pareho silang kalibin nag-stress. Kaya munti ka na niya mabububog sa katangahan ng kanyang anak na lalaki. Kasi ayaw niya nangyari na dahil sa na-stress sa kanilang relasyon, dahil dyan nakahanap ng ibang babae. Nakahanap ng ibang babae katrabaho. Kumbaga, kape mo dito. Kaya yung Girl Lelu, talagang pinush niya talaga ng paliwanagan yung kanyang anak. Para sa kanya kasi, oo, nagkakaroon talaga ng pagiging stress bilang relasyon. Lalo na at magkakaanak. Siyempre, na-excite nga kayo sa una. Kaya lang, dumadating sa punta, kakaproblema din ng mga diyan sa pera. Mga problema nga. Tapos, siyempre, mga anak pa sila. Kaso, nag-enjoy siya kahit pagod siya sa trabaho. Nag-enjoy siya dahil mga katrabaho na nakakalandian din. Kaya nagkagusto siya sa isang babae pagkakamali. Dahil yung kalibin niya, buntis nga. Kailangan niya magkaroon ng anak bilang ama. Kasi sabi ni Girl Lelu sa anak niya, wag mong gawin ang dapat ulitin pa kagaya ng nanay at tatay mo. Sabi ng Girl Lelu. Kasi bilang nanay, pinayuhan niya yung kanyang anak na wag niyang gayahin ang kanyang magulang sa nangyari dahil ayun ang pinakamahirap na nangyari sa kanilang mag-asawa. Kasi kasal nga sila. Kung kailan nagkaanak sila, doon sila naging magulo mag-asawa. Pati mga anak nila nagka-problema. Sa ngayon, meron na sila, may mga kanya-kanyang relasyon. Pero ang point lang doon babae nila, si Girl Lelu nga, doon sa point na yun, sa kanilang mga anak, ngayon siya nakikita mga pagkakamali, yung mga problema, mga ganito, ganyan. Kaya naawa siya sa mga anak niya na mangyari na ganyan ulit. Kagaya niya bilang nanay sa tatay nga sa mag-asawa. Ayaw niya mangyari sa mga anak niya na maging masira. Dahil lang sa kunting pagkakamali ng mga tukso. Kaya pagkat magkatukso ka ay lalo na magkakaroon ka ng anak, dapat di ba hiwalayan mo na agad, sabi ng nanay. Tapos nagkaroon ng anak, lalo na kung mahal ka naman ng mahal ng babae na mahal ka nga niya, sige, pinagpilian niya yung nanay ni Girl Lelu. Kinausap niya lang kung hindi mo nakakaya yung babae, huwag na walang magpakalayo-layo ka, huwag kang kung nagkaroon man kayo ng anak, dahil iwanan mo, wala kang makikilala, ako na mismo magtutulong. Kung sabi ni Girl Lelu, tulungan niya yung babae na nakalibin ng anak niya, kasi nga iwanan niya ng anak niya dahil nga nakalandian, kaso buntis nga yung kalibin. Siyempre, parang nung nanay niya, tutulungan niya yung nakalibin dati ng kanyang anak, pero pupusin niya yung anak niya, huwag na siyang magpakalayo na lang. Kawawa kasi dun sa babae na dahil sa nagkaroon nga ng bagong babae, iiwanan niya yung kalibin. Ayun ang ayaw niya mangyayari kasi nangyari na yun sa kanya dati bilang nanay. Yun, hindi na maganda doon. Sa awa naman ng Diyos, sa sobrang kakabatok sa kanyang anak, ay siyan, sa awa naman ng Diyos na nagkaroon naman ng alaala yung anak niya na maging okay uli. Yung naging okay yung magkasama, yung kalibin, at nakipaghiwalay na siya doon sa nakalibin niyang bago. Kasi nga, ipupush niya yung sarili niya na maging okay silang magkalibin at
mabuo yung baby para makasama nila yung baby. O di, tuwan-tuwa yung lola, yung katrabahong babae. At isawa naman Diyos, nakinig sa kanya yung anak niya para yun sa blessing, sa pagiging anak, alagaan, hindi iwanan, hindi kailangan ang isang problema bilang magka-live-in, magka-relasyon, pag-usapan, hindi kailangan makahanap ng sagot dahil sa ibang tao. Yun, dahil at yun, good vibes, matalinong nanay. Diba? Kaya okay yung anak ni Karing makalipin, kaya good na ulit, diba? Ang pagkakamali, ayaw ka ng pakabobo. Kasi yun ay masarap na magkamali, pero hindi ka, ay nang hirap magkamali. Ang bagang, yung anak maganda ng ano. Diba? Yun lang, basta good vibes ay good vibes. At least, makinig sa nanay, nasa tamang pagkakatama ang nanay mo, kahit bobo din sa pagkakarelasyon dati, at least yung mga anak ginawa niyang maging okay. Yun, good vibes na inay. Yun, good vibes ka. Tapos na akong chismis ko, okay? Nagkakaroon ko ang chismis ko sa mga ako naalala ko, nakalimutan ko di dahil, diba? Kaya good bye na tayo, bukas ulit.